Tagaytay Food Trip Part 1. Nandito tayo syempre sa magandang tanawin ng Tagaytay. Sa labas pala ng hotel, grabe na yung fog, mala Silent Hill na. So appetizer muna tayo. Unahin natin itong The Crunch kasi ito yung sa harapan ng hotel. So hindi pa ako nakakain dito eh. So sa pangalan pa lang ng The Crunch, so ang binibenta nila halos puro chicken skin. Pero may mga meat din sila. Tapos may mga iba't iba silang klaseng dip. Yung lasa naman, masarap naman, malambot. Pero hindi siya ganun ka-fresh. Kung sanay ka naman kumain ng fried chicken, malalaman mo naman kung ano yung fresh siya hindi eh. Ang nagdala para sa akin yung sausawan nila, lalo na yung spicy. So yung pinili kong flavor ng chicken nila guys, yung original. Masarap naman pero hindi talaga siya ganun ka-fresh. Umorder din ako ng chicken shots. Halos same lang naman din ng lasa tsaka yung quality ng chicken. Medyo off talaga eh. Tapos umorder din ako ng sides na choboke tsaka fish cake. Halos same lang din yung quality. Hindi siya fresh talaga, sorry. Nandun naman yung flavor eh. Pero yung fresh talaga ng pagkaluto o yung pagkain na sinaserve nila medyo off lang para sa akin. Marami naman silang branches eh. Siguro dito sa Tagaytay lang ang ganitong quality. Sana lang talaga. So medyo off yung part 1 natin. Follow para sa part 2. Tagaytay Food Trip Part 2. Let's go! Nandito tayo ngayon sa Sky Ranch Tagaytay. So yung kakainan natin, hindi siya mismo sa loob ng Sky Ranch. So malapit lang siya sa entrance. So itong Nabe Japanese hotpot, very cozy yung loob. So ito yung price ng hotpot nila, depende sa araw or holiday. So meron din silang kiddie meals hanggang 248 pesos. Tapos meron silang sections na pwede kang gumawa ng sarili mong dipping sauce. Pwede kayo maglagay ng raw egg, red chili pepper, garlic at maraming pang iba. Sa halagang 588, pwede kayo mamili ng dalawang klaseng soup base. Tapos may mga kasama ng premium meat, fish balls o fish cake. May kasama na rin vegetables. Masarap yung soup nila, lalo na yung tonkatsu. Pwede kayo mag-upgrade sa halagang 288 pesos, madadagdagan ng yung Japanese dishes. Meron na kayo unlimited gyudon, gyoza, fried chicken, fried dumplings. Nagustuhan ko yung chicken karagi nila, sobrang crispy tapos masarap yung sauce na nilagay. Meron din silang tempura at sa halagang 288 pesos meron ng kasamang unli maki. Meron silang 6 na klase na maki katulad ng tempura maki, California maki at meron din silang tinatawag na crazy maki. Meron din silang butabara o yung pork barbecue. May mga dishes na hindi ko pa nabanggit kasi busog na ako eh. So i-check nyo na lang yung page nila. Sobrang na-appreciate ko yung presentation ng pag-serve ng pagkain nila kasi maganda. Yung iba kasing hotpot basta na lang serve eh. Yun lang, try nyo na din. Follow sa part 3. Tagaytay Food Trip Part 3. So nandito tayo ngayon sa Sky Ranch Tagaytay. So para makapasok dito, kailangan nyo magbayad ng 100 pesos. 80 pesos para sa senior or PWD. So unang bubungad sa inyo yung food park nila. Marami kayong pinipagpilian na kainan. Yung presyo medyo may kamahalan. Kung budget nyo 1K para sa pagkain, kulang na kulang. Yung presyo ng inumin tsaka yung ordinaryong pagkain, mahina na yung 100 pesos. Mas mura yung bilihan ng pasalubong. Tapos meron silang booth katulad ng toss ring na pwede kayo maglaro. At sa mga rides naman, kung gusto nyo ng ride all you can, kailangan nyo yung bumili online. Around 338 pesos. Kung hindi naman, yung isang rides halos 180 pesos. So ito yung exact view na makikita nyo sa loob ng Sky Ranch. At syempre, hindi tayo pupunta dito para mag-rides, para food trip lang. Sa mga food stalls na nakita ko, dito ako na-attract sa mga crispy crab, shrimps, jack chicken skin. Yung presyo na ito halos 150 pesos. Goods naman siya kasi crispy tsaka hindi luma. Kung babalik man ako sa Sky Ranch, ito yung babalikan ko kasi masarap talaga eh. Hindi lang pwede sa mga high blood. Kaya pag pumunta kayo dito, try nyo to. Tapos meron pa isang food stall na na-attract ako kasi puro malalaking sauce na lagayan. Yung menu nila may mga iba't ibang klaseng luto ng potato. Tapos may mga chicken din. May mga kamahalan na presyo pero okay naman. So ang pinili ko yung potato sa halagang 250 pesos yata sa pagkatanda ko. Malalaking potato cut fries siya. Tapos may mga iba't ibang klaseng toppings. Tapos meron pang cheese sauce. Yung lasa okay naman, masarap din kasi marami din toppings. Tapos medyo fluffy yung potato. So yung size niya halos pandalawang tao talaga. So next ko naman tinry yung iba't ibang klaseng palamig sa halagang 100 pesos. So pinili ko yung dragon fruit. So okay naman, di siya ganun katamis. Syempre, di mawawala yung classic ng bulalo sa Tagaytay ng Daladel. Alam mo yung feeling ng kakainan mo, merong magandang view, malamig, tapos ihigop ka ng masarap na bulalo. Masarap yung bulalo ng Daladel, lalo na yung bone marrow. Magandang experience talaga sa Tagaytay. Yun lang, try nyo na din. O siya, sige na, follow for more!